Hello everyone, aakyat po tayo sa taas. Puputulin po natin itong malunggay para makuha yung mga bunga dahil sadyang pinalaki ko ito pinataas para magkaroon ng flowers at saka bunga ng malunggay, or we call that horseradish in English. Napakasustansya po nitong malunggay na ito mga kaibigan, so kailangan putulin na natin at medyo na po umpisa na mag-ulan-ulan at para mapakinabangan po yung bunga. So puputulin natin yung bandang itaas at the same time pagkatapos naman yan, after a few weeks tutubo siya uli, kakaroon ng panibagong sanga. So ayan po ang ating puputulin kasi kukunin natin yung mga bunga at mahirap po pag malakas ang hangin o may bagyo-bagyo na nakakasira po ng bubong, so kailangan we have to carry it off. So there you are, putol na po natin mga kaibigan at kukunin natin yung mga bunga. Ayan, may itinira pa ako isa dahil marami siyang bulaklak, so I'm going to wait for another a couple of weeks bago siya iputol na naman. So ito po ang aking pinutol ngayon na maraming bunga para mailuto na natin at mapakinabangan mga kaibigan. At ayan po mga kaibigan, tinaga ko na isang sanga. In just a few weeks, meron na naman pong usbong yan. Tutubo ulit ang mga panibagong sibol. So, ayan po mga kaibigan. Alisin na natin yung mga bunga. Kunin na natin. Alam nyo po, napakamasustansya po nito. Ito ang gulay na talaga namang maraming nagagawa sa ating katawan. Nagpapalakas ng ating immune system mga kaibigan. At halos lahat ay napapakinabangan magmula sa ugat, sa sanga, sa bunga, higit sa lahat yung mga dahon po, rich in vitamin C mga kaibigan. So ayan po, ipunin natin ang mga bunga mga kaibigan at iluluto natin. Minsan masarap din po yung bunga niya na mura pa, yung parang sitaw po siya dahil hindi na natin kailangan balatan po, putol-putulin lang kasi parang sitaw. Napakadali po iluto at masarap siya mga kaibigan. Igisa mo lang sa pritong isda o kaya giniling, ay napakalasa, napakasarap, napakamasustansya mga kaibigan. So ayan po, at kukunin din po natin yung mga talbos ng malunggay. Yung pa kung ihahalo ko sa aking igigisa na bunga ng malunggay. Ayan, kasama din po yung mga bulaklak, masarap din po yan. Iluluto din po natin sama-sama together mga kaibigan. Tapos yung mga sanga, may space pa kayo, pwede yung itanim yan mga kaibigan. Ako naman dahil marami na dito, tinatali ko na lang yan para itapon sa basurahan. Pero yung mga dahon po ng mga magulang na, iniipon ko po yan, ginagawang vitamina po, pataba sa mga halaman. Maganda rin po yan na i-compose dahil nakakapagpalusog po yan sa ating mga tanim. So ayan po, habang kinukuha natin ang mga bunga mga kaibigan at mga bulaklak, at napakainit talaga, hanggat maaari nga sana ayaw kong putulin, kaso masyado na siyang malaki, masyado nang mataas. Mahirap na pag dumating ang tag-ulan kasi nag-uumpisa na po mag-ulan-ulan. Mahirap po dahil nakakasira po ng bubong pag bumabagsak. So there you are, ayan po, ang dami kong naipon na bunga mga kaibigan. Napakasarap niyan igata o kaya igisa. Kahit na anong ihalo mo dyan, daing, tinapa, dilis, o kaya giniling, o mga leftovers ng mga karne, mga adobo. So ayan naman po yung mga dahon, inipon ko lahat ng dahon, magulang at saka hindi. Ipunin ko po yan, tapos ikukompose po, pampataba. Maganda po yan, pampalusog sa ating mga halaman. Nagbibigay ng lakas sa ating mga tanim, nagpapataba po siya. Kukompose po natin, o kaya pwede rin ginagawa kong pantaping sa mga halaman para hindi siya natutuyo agad, lalo na ngayon na napakainit. Uso ang heat wave ngayon dahil summer pa, pero nag-uumpisa na po magkaroon ng mga thunderstorm, nag-ulan-ulan na po. So ayan po ang ating mga naipon na mga dry leaves ng malunggay. Hindi natin kailangan itapon po yan, ikalat lang natin sa ating surroundings, doon sa ating mga paso, sa ating mga halaman, upang pampalusog po siya at pampataba mga kaibigan. So lahat po napapakinabangan, lahat po nagagamit. At ang dahon po nito, yung mga malinis, magandang klase, pwede po natin i-dry at gagawin natin tea, malunggay tea. At ito naman po yung bunga, pwede natin itanim
At the same time, gamot din po yan. Ipunin lang natin. Pwede rin natin itanim na manggagaling talaga sa buto. Kasi pag ganyan ang kulay na magulang na po yan, hindi na pwede gulay. So, ayan po yung iba ginagamit kong gamot yan. So, ayan na po ang ating mga naipon. Ayan po yung talbos ng malunggay. Sasama-samahin po natin yan. Tapos, tatanggalin natin yan sa steam. Mga kaibigan, napaka-masustansya po niya, napaka-malasa, napakasarap mga kaibigan. At talaga namang hindi mo na kailangan bilhin basta't masipag ka lang magtanim. Libre na po ng gulay, libre ba? Ng bunga, ayan po ang mga bunga kaibigan. Bibiakin lang po natin yan, tapos aalisin yung nasa loob. Kinakayod ko po yan ng kutsarito upang maalis yung mga laman. Yun po ang ating isasama sa ating paggisa o kaya paggata. Ang gata po nito napakasarap. Ginawa ko na rin po yun. Mga Samarinyo, mahilig din po dyan. So, ayan na po ang mga bulaklak. Ipunin po natin. Tanggalan lang po natin ng dumi at malasa din po niya na pang halo sa ating gulay. Pagsasabayin po natin yan doon sa dahon at saka yung bunga at saka yung itong bulaklak mga kaibigan. Ihimayin lang po natin yan. Tatanggalin kung may dumi, titinag may langgam. So, napakadali lamang po iluto mga kaibigan. So, there you are. Ayan na po. Nalinis ko na po yung mga malunggay flowers, horseradish flower. Ayan po, mga kaibigan. Napakasarap po niyan. At din ito, nahimay na rin po yung mga dahon. Here you are. Napakasarap din po niyan mga kaibigan. Malasa, masustansya, rich in vitamin C. So, ayan na po yung laman. Kinayod po natin ng kutsarita, yung laman ng bunga. And then, naghiwa po tayo ng kamatis, garlic, at saka red onion. Kasi isosote po natin. So, there you are. Ayan, lalagyan po natin ng sweet potato. Yung kamote po, para maging matamis-tamis po ang lasa. Masarap din po yan ihalo. Lalagyan natin ng kamote, any color of sweet potato can be. Tapos ito naman leftover ng adobo, manok at baboy. Himayin po natin, kukunin yung laman. At yun ang ating pinaka-ingredients niyan, pampalasa sa ating ginisang dahon ng malunggay na may kasamang bunga at saka bulaklak mga kaibigan. So hindi po ba napapakinabangan? Ayan na po, igigisa na po natin mga kaibigan. Isosote na natin sibuyas, kamatis at saka bawang. Gigisa natin. Napakadali lamang po nito at masarap na recipe ito. Ayan, nilagay na natin yung kinayod na bunga. Ay, masustansya po ito mga kaibigan. Libreng-libre na. Hindi mo na kailangan bilhin. Magkano lang ang puhunan mo dito. Yung pinambili mo lang ng mantiga at saka yung ibang ingredients. Yung iba, libre na lahat dahil galing lang sa paligid-ligid. Sa ating bahay kubo, sa ating surroundings. At saka madali po yan mabuhay mga kaibigan. So there you are, inilagay na natin ang sweet potato or yung kamote na slice ng maliliit upang maging malasa po, manamis-namis ang ating gulay. Napakadali lang po nito, ilang minutes lang po yan mga kaibigan. There you are, kumukulo na. So what's next? Lalagay na natin ang andyan na po ang baboy niyan, yung leftover na baboy, nilagay na. So ilalagay na natin ang dahon at saka yung malunggay flour. Pagsasabayin natin kasi madali po maluto yan mga kaibigan, napakabilis. At saka sandali lang po iluto ito mga 15 minutes, 15 to 20 minutes, luto na po. Mabilis lamang po siya iluto mga kaibigan at for sure talaga masustansya po ito. Tapos dagdagan na lang natin ng mga seasoning kung ano yung seasoning na gusto nyo. Kung ano yung gusto nyo idagdag na pampalasa, okay lang. Tapos lalagyan ko na po yan ng patis. Kasi usually ginagamit ko sa pagluluto laging fish sauce o kaya yung patis. Kasi malasa po siya, medyo wag lang marami dahil maalat. So there you are, ayan malambot na yung kamote. So luto na po siya mga kaibigan, there you are, hindi po ba? Napakabilis. Libre na po na ulam galing sa paligid-ligid natin. So ito po ay good for 5 persons na po. 5 tao na po ang pwedeng makakain dito. Masarap, masustansya, healthy, nagpapalakas ng ating immune system. At the same time, murang-mura. Magkano lang ang puhunan natin? Kunting-kunti lang. Wala pang 15 pesos ang puhunan dahil libre naman yung ibang ingredients. Dahil tanim natin dito sa ating kapaligiran. So there you are. Ayan na po ang finished product mga kaibigan. So come on, let's eat. Try natin. Napakasarap, napakamasustansya. At malasa po to. Come on, let's eat. Join me, pare. Mga kaibigan, kain po tayo.
Kami sa Marinyo, kain po tayo. Masarap po ito, malunggay na may kamatis, may kamote, may baboy, at bulaklak. Sama-sama together. Okay, thank you for watching and bye-bye everyone. God bless hanggang sa muli. Please don't forget to subscribe, like, and share. Maraming salamat po mga kaibigan. God bless.